sana hindi mangyari sa iyo ang pinaka matinding gaba sa buhay mo. Sana hindi mangyari sa iyo. Okay? Sana lang. Kasi kung ikaw ang sa panahon na wala ka ng pera, sa panahon na luluma ka rin kay Vice, ganda. Luluma ka, magiging matanda ka rin at mawawala ka rin sa kasikatan mo sa showbiz. Tingnan natin sino yung mga tunay na mga kaibigan mo. Ha? Masaya ka lang ngayon kasi may pera ka. Pero kapag wala ka ng pera, Vice, ewan ko na lang. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, ayan na nga no, yung ating pag-uusapan ay itong si Vice Ganda, no, rumesback dito tayo ng mga DDS, no, sa isang concert niya, no, na talagang ipinakita niya doon na talagang minamak niya, okay, mocking si Tatay Digong, no, minamak niya, na mention niya yung jet ski ni Tatay Digong at jet ski holiday raw na libre ang may promotion raw sa mga DDS papuntang The Hague ICC. So meaning to say, pinaglalaruan niya, pinagbabash niya, no? Parang tinatawanan pa niya ang kalagayan ni former President Duterte. Okay? Pinagtawanan niya kasi gumagawa siya ng mga ganong mga show gamit itong issue sa politika. Okay? At hindi tayo papayag dyan. Babanatan rin natin si Vice Ganda doon, no, kung ano ang kamalian sa ginagawa niya. Dapat bang i-include niya sa kanyang mga ganitong mga show, mga concert na isyong pampolitika, na this is very sensitive, and at the same time may ginagawa pa siya dito na hindi magandang ehemplo sa mga kabataan. And remember, ikaw Vice Ganda is a influencer, okay? Isa ka, artista ka, maraming humahanga sa inyo, tapos magpapalabas ka ng mga words na hindi maganda na nakikita ng mga bata. Okay, mamaya babanatan yan natin lahat yung ginagawa ni Vice Ganda. Okay? Pero pag-usapan rin natin itong si Bongbong Marcos, no? Nahanda na raw siyang tumulong sa Amerika kung sakasakaling ang Amerika ay tutulong sa Taiwan kung sila ay makipagbakbakan sa China. Patay tayo dito kasi madadamay tayo sa digmaan ito. Kung binalita ito ng ABS-CBN, mamaya ipapakita ko yan. Nakakatakot po itong mga sinasabi ni Bongbong Marcos, no? Pati ako, natakot ako dyan, ha? That's my opinion. At ito, pag-usapan rin natin, nagkomentaryo itong si Bongbong Marcos sa impeachment ni VP Sara. Okay, yun ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Punta na tayo dito sa ginawang mocking ni Vice Ganda sa mga DDS at ni former President Duterte. Ganito kabastos si Vice Ganda na ang treatment niya kay Tatay Digong. Mahal nating Tatay Digong. Ganito niya binastos. Tingnan nyo panoorin nyo. Nothing beats a jet ski holiday. Ride now from Manila to West Philippine Sea by jet ski. Get unlimited water walking from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DBS only. Big allowance and BBMs are prohibited. Huwag ka kung subukan ng mga puntang ilan niyo. Unang-una, okay? Unang-una. Ito yung comment. Ito yung comment ko, unang-una. Sa end ng kanyang matatawag ba natin itong parang icebreaker o sa isang kanta ni Regine? I don't know kasi hindi ko naman kabisado ko anong concert ito, anong show ito kasi hindi naman ako nanonood sa kanila At the end sa kanyang bloopers dyan, no, na lumalabas siya bigla. Kasi trending itong ads na ito jet ski holiday, ganyan. Ang last na sinabi niya is wag niyong subukan mga putang ina niyo. Yan ang sinabi niya dito sa sa concert na ito. Remember, Vice Ganda, ito yung unang ibabanat ko sa iyo Remember, yung mga nanonood dyan sa concert na yan, kahit mga, alam ko naman,
I know for sure merong mga batang nanonood dyan kasi Vice ganda eh, artista eh. Yung mga fans mo, it is all ages, of all ages. Kahit nga siguro mga elementary, from elementary to 18 years old, 18 years old to 50 plus, yung mga tumatangkilik sa iyo, mga fans mo. Okay lang sa mga matatanda. Pero how about sa mga bata na nag-iidolo sa inyo? O yung mga LGBT na mga bata? Mga gay na mga bata nag-ano sa iyo, fan mo. Tapos i-insert mo yung word na jutang ina mo, wag niyo akong subukan. 'Di ba? Isa ka sa impluwensyang tao sa larangan ng sa mga artista. You are a failure, Vice ganda, sa pagiging artista mo. Yung mga advice mo sa Showtime, yung mga sa contestant mo, ganun. Mabubura yun lahat, yung mga magagandang ginawa mo. No? Sa totoo lang. Mabubura yan dahil sa mga ganitong mga pangginagawa mo. Remember what he did? Sige, pagbigyan na natin. She did. Remember what she did sa kay wala na akong respeto dito ha. Kahit akong sasabihin ko dito kasi I don't alam ko dito sa inyo maraming idol rito, pero hindi ako mag-idolo sa mga taong mga bastos. Alam nyo itong taong to, no? Kung ano yung ginawa niya kay Jessica Soho noon, na tahimik na nananahimik lang itong si Jessica Soho, but paano niya binastos sa joke niya patungkol po sa, ayaw kong sabihin. Hindi pa namin yun nakakalimutan, Vice. Okay? Hindi namin nakakalimutan. At dito sa post na ito, may nakita akong nag-comment sa ilalim. Sabi dito, Vice, binabash mo si former President Duterte. Matanda na yun ha, matanda na yun. Akala mo naman, Vice ganda. Sabi doon sa comment section dito ha. Kasi ang nag-post siguro nito is parang share ito ni Cathy Bindag, nakita ko, dinownload ko. Sabi doon, Vice, si Kifay Chu siguro yung nag-comment, no? Na-remember ko. Sabi doon na, Vice, akala mo naman wala kang matanda na magulang na kung minamak mo. Kasi hindi po magandang tingnan, nakakulong na nga si Tatay Digong doon sa dahig, nagdudusa, tapos bibiruan mo ng ganito? Diba? Wala namang ibang pinatutungkulan siya kahit hindi niya binanggit si Duterte, si Tatay Digong dito. Obvious naman, diba? Kasi sabi niya, promo raw ito ng DDS, sasakay ng jet ski papuntang, yun ang unawaan ko sa joke na ito sasakay ng jet ski, meaning jet ski, si Duterte naman ang nagsasabi niyan, di ba? Yung biniro ni Duterte yung patungkol sa jet ski. It's hyperbole yung ginawa ni Tatay Digong, pero ginawa nilang literal. Jet ski raw, papuntang dahig, promotion raw sa mga DDS. So meaning to say, binabanata niya ang mga DDS. Kasi, alam natin na galit ito kay Tatay Digong. Remember, Vice ganda, noong birthday mo, ginigreet ka pa ni Tatay Digong ng happy birthday, Vice ganda. Naalala mo yun, Vice ganda? Tapos ito yung ipapalit mo? Ito yung kapalit na ibinigay mo? Alam mo, Vice ganda, tama yung sinabi ni VP Sara. Ang gaba, guys, Vice ganda ang gaba dili magsaba. I hope, Vice ganda, hindi ka magabaan, okay? I hope lang, Vice ganda, na hindi ka magabaan. Kasi time will come when you are at your lows, kagaya ni Tatay Digong ngayon, nasa pinaka-low siya sa kanyang buhay ngayon, tapos ginaganyan mo pa, binabash mo pa ng ganyan. Ewan ko na lang, Vice, when you are sa iyong pinakamahirap na kalagayan sa iyong buhay, tingnan natin anong mangyayari sa iyo. At ikaw ay ibabash. Tingnan natin kung ano ang mafe-feel mo. Wala akong problema sa mga kasamahan niya sa Showtime, sina Arn Cortez, Vong, si Jong. Wala akong problema doon mga mababait yun ng mga tao Ito lang talaga siya. Bastos. Okay? Jet ski holiday, ganun. Bawal raw itong promotion na ito sa mga Pinklawan at sa Dilawan. Siyempre, yung mga Pinklawan, Dilawan, tumatawa rin sila. Ang saya-saya nila. Vice, bago mo sana sinabi yan, inisip mo muna sana yung mama mo, di ba? Yung nanay mo. Matanda rin yun, Vice. Si Tatay Digong, matanda yun,
sana inisip mo rin yung nanay mo. Okay? Kasi kahit ganyan yan si Tatay Digong ngayon, may mga anak rin yun. Kagaya mo, anak ka ng isang senior citizen. Kaya ako, nawala talaga akong respeto dito sa baklang ito kasi wala sa lugar yung mga ano niya below the belt na. Below the belt na. So, yan lang ang masasabi ko sa iyo. Sana hindi mangyari sa iyo ang pinaka matinding gaba sa buhay mo. Sana hindi mangyari sa iyo. Okay? Sana lang. Kasi kung ikaw ang sa panahon na wala ka ng pera, sa panahon na luluma ka rin kay Vice, ganda. Luluma ka, magiging matanda ka rin at mawawala ka rin sa kasikatan mo sa showbiz. Tingnan natin sino yung mga tunay na mga kaibigan mo. Ha? Masaya ka lang ngayon kasi may pera ka. Pero kapag wala ka ng pera, Vice, ewan ko na lang kung yung mga taong nasa palibot mo ay tutulungan ka pa o mamahalin ka pa. Good luck sa'yo, Vice Ganda. Yun lang masasabi ko sa'yo, ha? Tingnan lang natin yung mga ganyang style mo. Tingnan natin. Okay, so ayan na po, no? Unahin muna natin ito. Ito. Papakita natin yan. Ayan. Binalita ito ng ABS-CBN News, no? Sa kanilang Facebook page. Sabi dito, Philippines will have to get involved should all-out war erupt between US, meaning America, China over Taiwan. Sabi yan ni Marcos. Ibig sabihin, ang Pilipinas raw ay makialam at ma-involve kung sakasakaling bakbakan itong China at ang Taiwan. Kasi hindi naman papayag ang Amerika na manood lang sila kung magbakbakan itong China at ang Taiwan. Siyempre, ang Amerika, tutulong ito sa Taiwan. Tayong Pilipinas, dahil sobrang halik sa puwet itong si Bongbong Marcos sa Amerika, ay ang Pilipinas raw will have to get involved. Meaning, ang mga sundalo natin, duda ako nito that's my interpretation, idadamay niya, ipapadala niya doon sa bakbakan. Ang bastos mo talaga, Bongbong Marcos, kung ganito. Away yan ng China, Imagine that one, away ito sa China at Taiwan. Siyempre, itong Amerika makikialam. Siya rin, gusto rin niyang makialam, di ba? Si Bongbong Marcos. Di ba, mas mabuti Bongbong Marcos kung tumahimik ka na lang? Di ba? Huwag mong pakialaman ang away ng China at ang Taiwan. Bahala na ang Amerika dyan. Magpakitang tao ka pa, tutulong ka sa Amerika? Tutulong ka. Ang Amerika, kailangan pa ng tulong natin? Ang laki-laking bansa. Tayo dapat ang tulungan, Marcos. Ang liit-liit ng country natin, dapat ang Amerika ang tutulong sa atin. Anong kaplastikan nito ginawa ni Bongbong Marcos na siya pa ang tutulong sa Amerika dito sa bakbakan ng China at Taiwan? Sobrang layo ba? I will give you an example, Merong nag-away. Ito ay example na yung mga bata pa tayo. Tingnan, meron tayong mga kaibigan, merong mga bata na nag-aaway. Example lang ito, merong nag-aaway, dalawang bata. Tapos yung best friend mo, sabi ng best friend mo, ay, kilala ko ito. Kaibigan ko yung isa niyan. Tutulong ako. Tutulong siya sa suntukan. Yung best friend mo, dahil tumulong siya sa suntukan, nakialam ka rin, tumulong ka rin sa suntukan. Tama ba? Anong tawag doon? In common sense, tama ba yun? Ang peaceful ng buhay natin, makialam ka dyan sa bakbakan nila. Di ba? Sobrang, yan ang hirap kasi kung meron tayong presidente na bangag. Yan ang hirap sa atin. And ito pa, Bongbong Marcos. You will get involved dyan. Ako po'y natatawa sa iyo. Ito yung tipong presidente na tapang-tapangan. Bakit ko ba nasabing tapang-tapangan? Yung baha nga, yung baha ngayon na nangyari, ang bilis-bilis mong nag-give up. Sabi mo pa, dahil hindi mo ma-solve yung baha natin, sabi mo pa, masanay na kayo kasi it's a new normal. Naku po! Sa baha pa nga, problema pa nga sa baha natin sa Pilipinas, give up ka na, wala ka ng solusyon.
Sa bakbakan pa? Sa bakbakan ka pa mag-involve dyan? Di mo kang kaya isolve yung sariling problema sa bansa mo? Tapos mag-involve ka dito sa bakbakan ng Taiwan at China? Bangag ka ba? Di ba? You mean, you get the logic? Baha. Yan ang una nating isolve. Kasi kung dadating na naman ang August ngayon, tag-ulan pa ngayon, kung uulan na naman next month, kung uulan na naman next month, baha na naman. Yun ang pagtuunan ng pansin mo. Bilisan mo. Ganon sana. Hindi mo masolve yung baha. Para sabihin mo lang sa taong bayan, new normal na yan new normal. New normal na yung baha. New normal na ang baha. Hindi na masolve yan. New normal na natin. Huwag mong sabihin ganon, ganyan. Sasabihin ni Bongbong Marcos. Kasi hindi mo kaya Dapat nga, cramming na tayo, di ba? Kung nagka-cramming ka na, bilisan mo, mag-cramming ka. Ayusin mo yung mga drainage, tapos bilisan nyo yung mga kinurakot na flood control projects, ng mga kabalastugang ginawa ng mga kongresista. Dapat ganun, maalerto ka, kasi may pararating na naman na ulan na malakas. Ganun sana. Pero ang inatupag niya, itong away ng ibang countries. Remember, Bongbong Marcos di ko lang alam merong mga nagsabi-sabi na itong ganitong gesture ni Bongbong Marcos, this is impeachable offense. Kung siya man ay gagawa nito, this is impeachable offense. Dahil sa panahon ng kampanya ni Bongbong Marcos, sinabi niya dati na friends to all, enemies to none. At gagawin niya kung ano yung ginagawa ni Duterte dati, di ba? Kasi nga, si VP Sara ang kanyang running mate, di ba? Hindi, binoto natin si Bongbong Marcos. Aaminin natin maraming bumoto sa iyo ng mga DDS kasi nakikipagkaalyado ka kay VP Sara. Binoto ka namin kasi akala namin makig-peace ka, peace talks with China kung anong gagawin natin dyan sa pinag-aagawan na West Philippine Sea o South China Sea. Peace talks. Kasi hindi natin kaya makipagdigmaan. Wala tayong kasangkapan. That's the reality. Yung mga keyboard warriors dyan na hindi nga marunong lumabas ng bahay, magko-comment na naman dito. Wala ka rin karapatan mag-comment kung kahit nga ikaw hindi ka marunong lumabas ng bahay. Shut up ka. Shut up. Wag kang mag-comment dito. Alam mo, sa totoo lang, hindi po ito ang ibinoto natin na gagawin niya. Yung mga promises niya during the campaign, hindi ito. So binodol tayo. This is marami na nga magsasabi. I'm not so sure kung totoo ba yan. Pero impeachable offense raw. No? Mag-comment kayo kung is this an impeachable offense. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman